Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome po sa aking channel. Kung kayo po ay bagong bisita sa aking channel ay mag-subscribe po kayo. At kung kayo po ay dati ng subscribers ay welcome muli sa aking channel. Ngayon, meron tayong home credit question na sasagutin at ito ay tanong ni Gerby Mendoza 4976. Ang concern niya ay, Sir, paano po mapalitan birth date sa home credit? Fully verified na po. Fully verified na po siya. Di kasi ako mabigyan ng gatis sa SM kasi mali ang birth date ko. Okay? So, unang-una, inassume ko na baka nag-apply si Gerby via app. Okay? So, sa pag-apply ng home credit, magsa-sign up ka, usually hinihingi lang naman doon yung inyong ang iyong mobile number, tapos may OTP, tapos pag na-verified na yung number mo na ginamit sa pag-sign up ay ikaw nga may-ari, then magkakaroon ka ng account. Ngayon, usually, pag bago pa naman yung home credit mo, nakalagin ka sa app, wala ka pang offer. So, ina-assume ko na si Gerby ay nag-apply ng sa Baya app, then na-offeran. So, pag na-offeran ka na, tapos nag-sign up siya doon. So, maaaring naibigay niya yung kanyang mga naibigay niya yung kanyang mga information kaya ng first, ng kanyang full name, email address, at itong ng kanyang birth date. So, chances na mali yung input niya sa kanyang birth date. Isa namang maaaring senaryo, nagpunta siya sa halimbawa sa SM, tapos nag-sign up siya doon para mag-loan, at mali yung na-input ng ahente dun sa kanyang birth date. So, dapat hindi magkakamali yun kasi hihingan kanila ng valid ID. At habang ini-input nila yung mga information, tinatanong ka, tama ba to? Hindi. So, chances is, mali input halimbawa nung ahente, pero ikaw naman, nag-agree ka na tama yon. So, may problema sa ganon. Okay? Ngayon, ito na yung problema na fully verified na siya at mali yung kanyang birth date. So, ano yung dapat niyang gawin? So, naghanap ako dun sa official Facebook page ng Home Credit Philippines, at may same scenario, pero ang problema naman niya, yung profile name niya is magkabaliktad yung middle name and last name. So, natural, hindi siya pwedeng ma-approve kasi hindi tugma yung valid ID niya dun sa kanyang full name na nakalagay doon at dun sa home credit. So hindi matutuloy yung kanyang loan. So, ganun din yung nangyari kay Gerby na hindi tugma yung kanyang birth date dun sa valid ID niya. So, ang sabi dito is, Hi, Miraline, update your information in your account. To update your information to account, please send us private message. So, dun sa Facebook page ng Home Credit, mag-message ka, i-PM mo yung yung account ng Home Credit Philippines. Usually, yung iba ginagawa, katulad nito, magko-comment ka, sabihin mo na mali yung birth date mo. Tapos i-PPM kanila or PPM mo yung home credit. Tapos usually ask doon ano yung concern mo. Sabihin mo nga na yung birth date mo mali, at yung email, yung mo naman yung mobile number mo, kung may account ka na doon sa home credit, nakatie up yun or connected yun doon sa yung home credit profile. So, chances tatanungin dyan yung yung mobile number mo, at
magsisend yun ng OTP para ma-sure na ikaw talaga yung may hawak ng number na yon, diba? Na nakatype sa home credit. Tapos doon na lang, pwede mo nang i-request na sabihin mo na ito yung tama kung birth date. So, chances hingin din sa'yo yung valid ID mo para makita doon na ikaw ay na ito yung tamang birth date mo at mali yung nasa home credit profile mo. Okay? So, yun yung unang tanong. Yun yung unang sagot na pwedeng mong gawin. Ngayon, beware din, sabi nga dito, is for the security of your account, remember to PM us only through this FB page. Kasi bakit? Usually, may mga, nag-comment yan, may magpapanggap na, si Miralyn nag-comment, may mga nagpapanggap yan na sasabihin na, ay, kami yung home credit support, tas ganda, bla bla bla, tatanungin yan. So, chances baka kasi ma-hack ka or may gawin doon sa account mo. Kung ibibigay mo information mo dun sa mga bogus na at hindi totoong official FB page ng home credit. So, dapat makikipag-transact ka lang doon sa home credit official home credit official Facebook page ng Home Credit Philippines. Ngayon, another na pwede mong gawin is yung 24/7 naman yung customer service ng Home Credit. Pwede mong tawagan ito nasa screen nito, pwede mong tawagan yung number na yan sa Globe, PLDT. Pwede mo rin email yung concerns mo, sabihin mo mali yung birth date mo sa info@Home Credit Philippines. So ilagay mo na lang doon na mali yung birth date, tapos ito yung mobile number mo, ito yung email address mo, at isend mo na rin siguro din para isang bagsakan na lang yung photo nung yung valid ID. So naka-indicate doon syempre sa valid ID mo, doon yung tamang birth date mo. Ngayon, pwede mo silang tawagan. Ngayon, doon din sa Facebook page din ng Home Credit. So, type mo lang homecredit.com. Tapos, punta ka sa homecredit.ph. Tapos, hanapin mo yung contact. Tapos, meron doon chat with us. So, usually, ilagay mo lang yung mga concerns mo doon. Kung may hingin information, ibigay mo. So, yan yung mga possible na pwede mong gawin. Unang-una is yung through official FB page ng Home Credit Philippines, mag-PPM ka at ibibigay mo nga information at yung concerns mo. Pwede mo rin naman tawagan ang Home Credit hotline. Pwede mo rin i-email at pwede mong i-chat. Okay, so yun yung maaaring sagot doon sa problema mo para matuloy na yung iyong paglulong ng gadget. Okay, so sana kung may mga iba din na may concern dun sa mali sa information, mali yung last name, tsaka yung middle name, nagkapalit katulad yung kay Mira, at yung iba pang mga pwedeng dapat palitan kasi hindi nga matuloy-tuloy yung iyong paglulong sa home credit, diba? So, I hope na nasagot natin yung concern ni ating nagtatanong. Ngayon, dito naman sa aking bagong video nakaraan ay magsasagot din tayo sa mga questions nila at salamat po sa pagko-comment ninyo. Ngayon, kung meron din kayong tanong tungkol sa home credit or iba naman sa loan, OLA, online lending apps at iba pa, mag-comment lang po kayo sa video nito. Kung hindi naman, pinapanood nyo, gusto ko rin malaman kung taga saan kayo. So, i-type nyo kung saan location. Taga saan po kayo. Either taga Pilipinas, o saan man parte ng Pilipinas, or kung nasa abroad. Ngayon, at maaaring sagutin natin yan at bigyan ko kayo ng shoutout, diba? Dito. So, doon sa last video ko, about doon sa 3 months dali sa pagbabahin sa home credit, makakautang ba uli? Meron 3 nag-comment. So, unang-una si Bella Perp.
888. So, ito sinabi naman niya, si Home Credit super sipag sa reminders. Totoo yan. Ano ka, lalo na pag hindi na-delay ka sa pagbabayad, diba? Sobrang sipag niyan. Unang-una sa text, sa pagtatawag nila, kasi maaaring overdue na, or a day, or day mismo ng na dapat ang pagbabayad, makaka-receive ka ng mga reminders. So, sabi nga ni Bella Perp, si Home Credit super sipag sa reminders sa may mga cash loan or gadget loan. Iwasan talaga hindi makabayad within 3 months. Super hirap mag-terminated or delinquent account, especially sa cash loan, and if ang naka-assign collector hindi pa understanding. Opo, tama po yung sinabi ni Bella Perp, kasi talagang sabi ko nga kanina, sobrang sipag yan. Isa pa, may mga kolektor din na pumupunta sa bahay once na na-endorse na yung yung account mo, na delinquent account mo or terminated account mo sa mga collection agency. So may pumupunta po talaga na representative ng Home Credit at mangungulit dun sa inyong bahay or office kung ano man yung ginamit yung address dun sa inyong mga pag-apply. So meron ng tatagtadin ka ng text, may mga calls, tapos pupuntahan ka pa sa bahay. So yun yung dapat na malaman din ng mga nag-apply pag hindi nakabayad, na delay, na terminate, at naging delinquent account. Yun po yung mararanasan ninyo. Okay? Isa naman, si MMP 5314, from my experience po kay Home Credit sa gadget po, almost a week lang po delayed ko. Tinanggal na po agad nila yung free daw po na last payment. Then after ko po mabayaran, try ko po ulit manguha, deny po application ko dahil nga po dun sa delayed payment. So ito medyo situational din, kasi tama yun. Kasi dun sa free na na 1 month, na-try ko to na hindi nga din ako pinagbayad ng 1 month So, ang agreement kasi doon is huwag kang malilate sa payment mo. Doon, halimbawa, upang 9 months or 12 months, walang late payment. So, nagbabayad ka ng before ng iyong home credit na utang. Okay? So, ako, usually ginagawa ko is dapat 3 days before nung yung pagbabayad, sa GCash or sa 7-Eleven kayo magbabayad, 3 days binabayaran mo na. Okay? Kasi para sa akin, para hindi rin ako makareceive ng mga text or mga calls na parang sunod-sunod din talaga kung hindi ka pa nakabayad. So, doon sa experience ni MMT, pre daw po last payment, talagang matatanggal po kasi hindi nagsakto yung agreement. Kasi naman sila, sige, pag hindi ka na late ng payment, bawas na isang So, ang may problema doon sa sitwasyon na yun, si MMP, kasi hindi nga siya tumupad doon sa agreement nila na magbabayad walang delayed na payment. Ngayon, sa naman, nabayaran ko, try manguha, sa dinay na po ang application. Ito medyo situation, kasi bakit? Dahil maaaring meron siyang series ng pagbabayad na nalilate. Okay? So, hindi lang isang beses or 1 week, baka medyo napahaba at naulit-uli, ganyan. So, ina-assume nung taga-approve na maaaring, baka nagkakaproblema to sa financial. So, kung pautangin natin ng gadget or cash loan, hindi ka na makabayad. So, sa experience ko, minsan, minsan, na-delay, halimbawa, pinapalipas ko muna ng ilang buwan, di ba? Tapos, apply uli. So, yun yung ginagawa ko. So, ito naman si user ID 5YP2BP8Y. Paano po yung cellphone nasira, binabalik po namin, ayaw po tanggapin. Ngayon po, hindi po namin mabayaran. May nagte-text na po ng demand letter po na nakakasuhan po kami. Totoo po ba yun? So, kung nasira ang cellphone,
dalawa po yan na pwede mong gawin. Dalawa po yung pwedeng isipin. Una-una, bakit po nasira? Ito po ba ay factory defect? Or ito po ba ay ang nakasira ay yung tumanggap ng cellphone? Bakit? Kasi nung tinanggap mo po yung cellphone, dinemo pa yan, chinek mo yan, at nag-agree ka na walang problema yung cellphone. So, maaari namang factory defect at lumabas na yung sira. So, dapat alamin mo muna kung factory defect or ikaw ang nakasira. So, ang ginagawa ko dyan is usually in-email ko yung home credit, tapos kumukuha ko kung ano yung store na basta hawak mo yung mga resibo, tapos i-email ko yung taga DTI. Sabihin ko ganito yung problema, ayaw palitan, nasira yung cellphone. Basta be sure kayo na factory defect kasi pag factory defect talaga yan, papalitan nila yan. Nandun yan sa yung kontrata So, isa pa, pag ikaw nakasira, hindi pwede yun kasi natanggap mo nga ng malay ba nila, nalaglag mo yung cellphone or ano man nangyari na ikaw may problema or kasalanan kung bakit nasira yung cellphone. Tapos ngayon, hindi na po namin mabayaran o hindi na po namin nababayaran. So, yan, ibang kaso yan kasi hindi mo nga nababayaran, may problema ka sa financial. So, natural, pag hindi mo nababayaran yung cellphone, kasi minsan may ganun yun, sira naman ba't ko babayaran yan? So, yan. So, may nagte-text po ng demand letter. So, usually, mga demand letter naman, ano lang naman yun, way lang nila yan para i-remind ka at magbayad, diba? Minsan, parang panakot na rin, diba? Na kakasuhan. So, ang problema lang kasi dito sa mga collection agency is may mga nagsisend talaga ng information pag hindi ka nakabayad. So, nakakasira siya ng credit history. At yung huwag ka matakot naman doon kung may mga demand letter, di ba? So, kung may pumunta, sagutin mo, di ba, na wala pa pambayad. Tapos, gawin mo muna yung sinabi ko kanina na i-reach out mismo yung TTI para ma-address yung concern mo. So, doon, usually, pag nilagay ko si DTI, tapos ilalagay ko yung info at home credit, tapos yung pangalan ng store ko, meron din silang na email address, hahanapin ko yung email address. Tapos ilalagay ko, sira yung CPI, binabalik, ayaw tanggapin. Tapos sabihin mo, tapos ito yung resibo, ito yung mga nangyari, diba? So, at least, kompleto yung information na ibibigay mo sa DTI. At itong mga taga-DTI, tatanungin home credit at yung company na saan mo kinuha yung cellphone. So, ayun, I hope na sagot din yung question ng tatlo. At, nga pala, itong aking video sa aking YouTube channel, usually ay ito ay may schedule. So, every 8 a.m. ng Wednesday and Saturday ay meron po tayong mga bagong video. Kung meron po kayong mga concerns, questions, mag-comment lang po kayo sa video na ito at chances sa next upload ko ay sasagutin po natin yung inyong mga question. So, laging meron po yan 8 a.m. Wednesday and Saturday. So, may chance din naman na magkaroon ako ng mga video sa ibang araw, pero yun na po yung lagi po na merong Wednesday and Saturday meron po tayong mga bagong video. So, I hope nasagot yung mga questions at hanggang dito na lang po at marami pong salamat.